Samahan nyo ako mga ka-riders. I-unbox po natin tong cellphone na in-order ko sa Shopee. Ka-sale siya, piso lang. Kaya yan may titip ko mga ka-riders. Kapag o-order kayo ng item, mapamaliit man o malaki, lagi natin i-video yung unboxing para may ebidensya tayo in case na mali ang dineliver at saka isa pa baka scam. Okay, dito po sa cellphone na in-order natin ay tataka ko, napakamura. Oh, teka. Ano to? Oh no! Ba't cellphone holder lang? Hehe, joke lang mga kain. Ito po talaga in-order natin. At kung maalala nyo yung RFI natin, di ba pag tayo nagbablog doon, meron tayong front view na kapag video tayo ng sarili natin. Kaya lang, nasira yung ating holder ito, another budget meal na cellphone holder. Check natin, sana matibay. Akala ko kasama yung cellphone sa loob Holder lang pala talaga. Maganda to kahit umuulan na yan, protected siya. Kasi dun sa ating ginagamit, less 100 din ang presyo. Napansin ko matagtag, di ba? Pag tayo po ay nagmumotor, mabibrate siya. Sana ito effective. Less 100 lang din ang presyo niya. Okay, ayan po yung kanyang brand. Ewan ko lang kung ano bang brand to. Adjustable waterproof motorcycle bike phone holder case and stand. Ayan, pwede rin sa bisikleta. Kaya tayo naglagay tayo ng tube dun sa ating bracket, yung pinagkakapitan po ng windshield. Para pagkapitan nga po nito. Gusto ko ito na clamp na lang siya, hindi na siya yung tornilyo kasi laging lost thread Pag lalot Allen wrench, nabibilog minsan pag lalot local yung ating gamit. So dito sana very handy siya. Sana matibay Pero ito, expect na natin kasi plastic At ang maganda rito, adjustable yung kanyang case. 360 siya Kaya mapipihit natin to mapa landscape or portrait ang kuha. Touchscreen din yan. Kaya hindi natin kailangan buksan yung case. Okay, game. Ano ba laman? Kaya yan po ay isa-isahin natin Una, kasama niyang plastic na pang cover ba to? Okay, ayan. And then, pangalawa, plastic nga, yung clamp niya. Ito yung iipit natin sa tube. Ang problema, mukhang malaki. Ito maliit lang yung tube ng ating cellphone And then, ito na. Wala nang laman. Parang ang laki ata nito. Oh no! Ang laki nga. Ito sa likod ang bukasan niya. Yun. Then sa loob, meron siyang magnet para hindi aalog-alog yung ating cellphone. Ayun magnet siya. Okay. Eksakto naman yung ating cellphone Diba? Tapos, pag ilalak, ayan. So, ayan, okay lock siya. Medyo kakasya yung ayan, So, gumagana naman yung screen niya. Ayun, okay. Diba? Yun niya sa halagang lang, Dali, baka mapa-order tayo. Wala pong 100, Meron tayong lalagyan ng cellphone. Diba? Ganda. Kahit mulan, makakapag-video pa rin tayo. Akala ko malabo yung plastic niya. Yung pala, meron pa siyang protector na plastic. Ayan, para nga naman hindi magasgas. So ito ang nagpapalabo. So pag tinanggal natin to, mas liliwanag pa yung ating screen. Ayan, meron siyang sabi na plastic Tanggalin na nga natin. Ayan, okay. Tatanggalin natin yung kanyang casing kasi makapal siya Nahihirapang magsara itong ating case. Ang ganda pala ng likod nito. Ayan, Technospark po yan. Pero mura lang po yan. Ayan, gigit na natin.
Ang gitna ba? Okay. And then, saka natin siya ilalagay dito. Oh, yun nga naman, oh. Hindi na siya malikot, oh. Naka-magnet siya. Kung hindi talaga siya waterproof, parang protection lang sa splash sa ulan. Pero yung sabi mong bubuhusan mo siya ng tubig o ilalagay mo siya sa swimming pool, hindi ho pwede. Lulusot at lulusot ho yan, oh. Hindi naman siya rubberized yung palibot, eh. Puro plastic. And then dito po sa ilalim ng case, ayan, pwede tayong charge. Ayan, katapat naman yung butas ng ating charging port. Ayan. Okay, lock muna natin. Lock. Okay na, silyado na siya. Yun lang ang problema mga ka-riders. Ito ang issue niya. Nakikita niyo yung control button natin yan. Yan tatlo. Pag ito'y nilagay natin sa loob, matatakpan na siya. So, hindi natin siya ibabak. Pinaka-control lang natin. Itong pinaka ano lang niya. Ayan. Dito lang. Pero pag magbabak tayo, matatakpan siya kaya mahirap. Yun ang problema niya. So, mangyayari dito, i-ready na kagad natin yung camera natin pag isasalpak natin sa loob. Or ano pa, magandang setup. Siguro yung paliliitin yung screen ng cellphone para mapataas yung kanyang mga control. Hindi ko lang alam kung paano yun. Pero tatry natin mamaya. Dito pala yung sapin niya. Kasi nga, malaki ito eh. So, susukat natin. Ito, sasapin natin itong dalawang rubber na to. O ayan mga ka-riders, mga ka-RFI, binalik na natin sa pagiging ADB si RFI, ayan, di ba? Namimiss ko rin eh. Dating sporty ngayon, ADB na uli. So ayan, dito natin ilalagay yung ating cellphone holder. Dito sa tube na to. Kaya sana magsukat. Ayan. Gagana ba yan? Make sure like and subscribe. Hanggang ngayon nagano ka dyan sa video. Gabi pa. Baliktad pala ito isa. Ayan, okay. Sakto na siya. So, hihigpitan na lang natin. Buti hindi na siya tornilyo. Clamp na lang siya. So, pihit-pihit lang. Tapos mabilis natin siya makakalas pag hindi na natin gagamitin. Halimbawa, ililipat natin sa ibang motor, di ba? Kaya lang, problema ko parang ang laki. Hindi kaya baduy tignan to. Bahala na. Yun lang mga ka-riders, medyo maluwag siya. Natatakot naman akong higpitan, baka ma-lost thread. Siguro pansamantala, kaya muna natin. At sasapinan na lang natin uli kapag talagang maluwag siya. So yan, ilagay na natin. So ito, hihigpitan natin yung tornilyo nito. Yung sa pinaka-joint ng ano eh, sa cellphone na mismo, maluwag masyado. O higpitan lang natin to kanyang tornilyo. Make sure like and subscribe. Higpitan lang natin itong tornilyo niya. Tapos, ayun. Daddy, bakit yung cellphone mo parang 1918? Ayan. So ayan, ng gitna na siya. Yun lang, mabigat. Kailangan talaga natin ng May tong sapin its pa. oh. Ayan, pwede mo siyang ipihit na ganyan. So, check natin yung camera niya. Nag-record ba? Then, camera. Tingnan natin kapag sa front. Ayan. Yan natin. Harap ko kay daddy ah. Ayan. Ayan. Maganda naman yung pwesto niya. Oo nga. Ayan mga ka-riders, nilagyan na natin ng sapin na rubber. Ayan, nakakuha tayo. Hindi na siya yumuyuko. Kasi mabigat yung cellphone eh. Ngayon, titestingin natin kung yuyuko pa ba siya pag nilagay na natin yung cellphone. Ayun, yumuyo ko pa rin. Siguro dito na natin hihigpitan sa mga tornilyo niya, sa mga dalawang joint na to. Nailagay na natin. Kaya lang, to be honest, maganda siya, kaya lang pangit. Hindi ko pwede sa atin to. Kasi alam niyo ako,
Siyempre pa nagbablog tayo, ayoko yung matagtag yung video natin. Baka sumakit ang ulo ng mga viewers natin unsubscribe ano. Kaya ito, pinipilit natin na maging stable ang kuha. Pero dito ho, dahil sa dami ng joint niya, at isa pa napansin ko yung kanyang mga joints, sandali madilim. Mga allen bolt siya na maliliit. Ayan, kita nyo po. Pinilit kong higpitan, kaya lang nabibilog siya, mahunang klase yung kanyang tornilyo. Ayan, yung tatlong bolt, tatlong joint po yan eh. Isa, dalawa, saka dito sa likod ng cellphone. Ayan. Kaya yumuyuko siya, maluwag yung tornilyo. Kaya naman kahit may cellphone. Ito kaya hindi yumuyuko, tinanggal natin yung cellphone eh. Mabigat yung cellphone natin eh. Okay naman siya di ba? Adjustable siya, di ba? Kahit saan mo lagay, patayo. So ngayon, hindi ko rin na magagamit. Siguro doon sa isang motor natin, tatry natin to. Okay naman siya, kaya lang sa status natin hindi pwede sa vlogging. Ayan. Pero kung halimbawa lang, display lang, halimbawa may tatawag sa inyo, gusto nyo makita. Ayan, okay naman siya. Ayan kanya yung tsura. Kaya yun nga, kailangan nyo maglagay pa dito ng additional na tube para dito kayo magkaklam. Pero in short mga riders, hindi ko po nare-recommend na ito ang kunin nyo. At kung sa motovlogging nyo po gagamitin ay hindi po matagtag talaga siya. Siguro kung rides lang na parang lang makita nyo kung may tumatawag sa inyo o nagte-text, display lang, ay pwede naman siya. Okay, sana nakatulong po sa inyo. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.